Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world. FEBC Philippines, until all have heard. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid at mga kaagapay. Magandang araw mga ka-Family Matters, mga kaibigan at mga mag-asawang Pilipino saman kayo naroroon. Welcome po sa Family Matters mga kapatid sa #Wednesday edition, ang programang nagdadala ng pag-asa, inspirasyon, direksyon, saya at pananampalataya sa bawat tahanan. Muli po ako po si Kuya Jerry. At ako naman si Ate Love. Samahan nyo kami sa isang oras sa kwentuhang pang-pamilya. Ayan, kumusta ka na Ate Love? Yes, isang mapagpalang umaga Kuya Jerry, and magandang umaga din sa ating mga tagapakinig mula sa radyo at sa ating Facebook page. And of course, it's another #Wednesday edition po dito sa Family Matters. Naku, Kuya Jerry, nasa last week of the month na tayo ng March. Dali lang ang panahon Ate Love, ha? Yes. Totoo yan, ang bilis ng panahon, no? And hello sa ating mga co-teachers na busy ngayon sa kanilang mga school forms, mga paperwork, sa mga year-end meetings. Naku, saludo po kami sa inyo, mga guro. May mga gradong dapat tapusin. Yes, totoo yan Kuya Jerry. At naku, napaka-busy na talaga ng ating preparations ngayon. Ayan. Alam mo ba Kuya Jerry, kung ano ba yung pinakamapait kaysa sa nasunugan ng bahay? Oo, unsa man na Ate Love, no? Murag bugat man na. Yes, totoo yan Kuya Jerry. Laliman mo na ha, labaw pa sa nasunugan og balay. Kung kabalo ka unsa ni, mao kini ang kanang relasyon sa kaminyoon nga bugnaw pa kaysa sa ice. Wow. Oo, no? Wala na wala ni kadasig, wala ni kalipay, wala na pagtagad, ug kanang mura na mga strangers. Wala na wala nagkailhanay, no, sa usa ka panimalay. Oo, mo na giingon Ate Love nga extinguish nga ang gugma. Pero ayo kabalaka. Kay karon muntaga mga kapatid, mga ka-Wednesday, atong sutaon o ating alamin kung unsaon pag-reignite o pagbalik sa kainit sa relasyon nga hapit na mapalong. Yes. Kaya naman mga kapatid, welcome sa Family Matters #Wednesday edition. Ngayong umaga, pag-uusapan natin ang reigniting the flame. Kaya naman sa lahat ng ating tagapakinig, inaanyahan ko po kayong sumali. Sali po kayo sa ating kwentuhan, mag-text lang sa 0916-296-6625 o mag-comment sa ating FB page, i-click nyo lang ang 1116 DXAS, your community radio. Yes, naku, napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon Kuya Jerry, reigniting the flame. Kanabang balikon pagpainit ang mabugnaw na nga gugma. Mo na to ang paghisgutan og naatay upat ka punto nga atong i-share sa atong mga listeners karong buntaga. Yes. Ang una Ate Love, punta tayo sa ating unang punto. Kanang gingon ba nga nganong mapalong man ang kalayo? Bakit ba mamatay yung init sa love ng isa't isa? Yes. Ayan ang tinatawag natin Ate Love, the neglect. Kaya naman no, sa tinuod lang Ate Love, ang kalayo sa stove mapalong kung mahutdan og LPG o gasol. Of course. Oo. No, mapalong gid na bisan pag unsaon na ni move on Kuya Jerry. Basta gani empty na ang LPG, dili na gid na siya mo on. Oo. Kaya naman sa mag-asawa, mapalong ang spark kung mahutdan og time ang usag-usa, di ba Ate Love? Yes, tama ka dyan Kuya Jerry, no? Sometimes kasi no, tungod sa sobra ka busy sa trabaho or di ka tungod sa mga bata, kana bang dagang giyo na huna, no? Kanang wala na mo'y time nga mag lambing-lambingan sa isa't isa,
no, tungod kay busy na kay sa trabaho, makalimot na ka sa gitawag na to nga date night. Sometimes, di ba, sa una, katong bago pa kayo mga naminyo, no, napatay mga once a week nga quality time together. Pero, nagbabago yan kapag ka may mga anak na rin. Oo. Kasi parang hindi na nagiging priority yung date night. Nawawala na yun at nakakalimutan na ang date night. Kasi nga, ang focus na lang is ang survival. No, ka na bang makasurvive na paano yun makatawid Oo, sa mga yes. araw-araw na pangangailangan. Wala na yung romance, kumbaga. No, ka na bang na-survive na lang nimo, nga inana na lang gid permi, mura bag nadawat na lang sa usa nga unsaon taman nga inani man gyud among relasyon. Wala na tay mahimo. Mura bag ka nang nakasurvive na lang ka sa unsaon taman. Mo namang gyud ni, no? Sala kay nganong gisudlan. Mga inana nga mga words ba, mga linyahan. Yun yung tinatawag na survival. Wala na talaga yung romance. Mao na ang giingon Ate Love sa Book of Proverbs chapter 27 verse 23 nga kinahanglan kaila ka sa kahimtang sa imong panon. Kanang kaila di ba imo yung susayon. Kanang kilatisin mo talaga ang imong partner. So aya pasagdi nga mahimong abo ang inyong banding. Mabito na ang nganong mapalong man ang kalayo sa gugma sa fighting Ate Love, ang kalayo nagkinahanglan og tulo ka butang. Ano yung mga tulo ka butang, mga tatlong bagay? Tandaan po natin may tatlong bagay sa firefighting. Una diyan ang fuel. Pangalawa ang heat. At ang pangatlo ay ang oxygen. Ano ba tong fuel? Kung alintulad natin sa ating relasyon. Ito ang sugnod, no? Ang heat, mao ang kainit, ug ang oxygen. Kung mawala ang usan ini, mapalong ang fire. Yes. Sa buhay relasyon po mga kapatid, kung pasagdan nato ang maintenance ni ining tulo, nitong tatlong mga pag-usapan natin, magsugod og kagamay ang siga hangtod nga mapalong kini. Yes. Kaya naman ang una sa tatlong bagay nganong mapalong man yun ang kalayo sa gugma, itong lack of fuel. No? Wala na gi sugnod. Hindi mo na kasi inaalagaan yung fire ninyo sa isa't isa. At yon ang emotional starvation. Yes. No? Ang sugnod sa relasyon po mga kapatid, mao ang gagmay nga mga butang, ang pag-ingon nga I love you, ang pag-date, ang pagdayeg sa usag-usa, ug ang kalidad sa panahon. Kaya naman kung titingnan natin ang the neglect mga kapatid, kung magunahuna ta nga okay na mi, no? Kaminyo minyo de bitaw mi, asawa naman kami ha. So dugay na bitaw mi, matagal naman kami. No, muhunong nata og bag-ong mga sugnod, no? Ang gugma dili automatic, tandaan natin 'yan. Hindi ito automatic ang love. So kailangan nito na mag-refill daily o kana bang mag-refill ta matag adlaw. Kung ato ning buhating kung ati po tong i-apply mga kapatid, mahimong roommates na lang kamo imbis na soulmates. Yes. No. Kanang wala na tingganay. Nasanay na mo nga pag uli sa balay sa imong partner, wala na may tingganay. Sig iya naghawid og cellphone. Mura na may mo friend na lang, Yes. dili na. Yun yung sinasabi kanina Kuya Jerry na para na kayong ekstranghero, mga strangers na lang. Oo. So mauna ang mahitabo jud kung ang feeling mo sa iya roommates na lang, hindi soulmates. Mauna ang imuhang mahitabo kung pasagdan nimo ang fuel kanang hotdan na dili nimo na lang itubilan. Oo, mao na yun. Sa atong panahon at tilab kailangan natin magpapultang baya kasi kahit mataas ang ating fuel, no, ang presyo ng fuel, pero kailangan pa rin natin. Ganyan din sa buhay mag-asawa. Kahit minsan po mga kapatid na napakainit, no, ma-pressure sa paligid, pero kailangan talaga. At bukod naman mga kapatid sa lack of fuel, may pangalawa pa natin na pasok dito sa unang punto na ating pag-usapan. Itong lack of oxygen. O natuok na sa routine, no? Ito yung mga tinatawag natin mga kapatid, suffocation or isolation. Mao na bitaw no mga ka-Wednesday, ang kalayo nagkinahanglan og hangin. Yung apoy na kailangan talaga yan ng hangin. Para aron mabuhi. Sa relasyon, ang oxygen mao ang communication baya. Og ang kagawasan sa pagtubo isip magtiayon or managuyab. Kung ang relasyon nahimo na lang puro obligasyon, tandaan man Ate Love ha,
yung relasyon kasagaran na metabo, dili na nimo ginla-look up ang romance mo gana, obligasyon na lang. Oo. Andyan yung bayad sa kuryente, eskwela sa mga bata, trabaho. Mahimo jud nga natuok na ang imong gugma sa imong partner. Wala na hangin. Pressure na kasi, no, para sa kalingawan og lawong nga panagsultihanay sa usag-usa. Kanang communication with Ate Love, importante yun na. Mabito na ang relasyon mahimong toxic kung suffocating na. Kung walay oxygen, mamatay jud ang imuhang love or ang imuhang kagana sa imong partner. Yes. So maunang may tabo ang lack of oxygen. O kang ikatulo, Ate Love, sa atong unang punto, mao ning gitawag usab og ash pile, no? Nga natabunan sa abo. Kabantay ka ng Ate Love ng bulkan mo buto, yung tungod sa iyahang coverage sa palibot na anay ash fall. So nga na usab sa nasunugan na ay ash pile, no? Natabunan sa abo. Mao na ang pasabot nga mga unresolved issues. Yes. Sa tinuod nga sugnod, kung dili nimo kuhaon ang mga abo or kanang mga ashes, dili na magkakinhawa ang bag-ong kayo. Mabita na kung imong pasagdan jud ang relasyon sa matag usa, ang abo mao ang gagmay nga mga dumot. Mao na ang mga dumot kanang bang wala may reconciliation, wala na istoryahanay nga mga kahiubos og mga silent treatment. Kung pasagdan lang kini og dili limpyuhan, pinaagi sa pagpasaylo, no? Matabunan jud ang inyong gugma hangtod nga mawala ang baga or kanang inyong spark sa usag-usa. Mabitan na kung imo nang pasagdan mao na ang mahitabo. Ang kasing-kasing mahimong bugnaw bisan pa og unsaon nimo og paypay, dili na mo mahimo og fire kay puno na ang abo sa kagahapon kanang mga kahiubos sa matag usa. Itong mga hinanakit ba nga natago, natabunan mo tong abo, Kuya Jerry. O kanang hinungdan nga wala nimo ba kanang giklaro, wala mo klaro nga panaghusay sa usag-usa. Mapita na Ate Love, no, ang gugma murag gasera. Ano bang kanadtang sugdunaran, no, dili kay gas lang ang kinahanglan pud og bitsa og ang pag-atiman. Ayaw pasagdi mga ka-Wednesday nga mahurot ang imong mitsa sa pag-atiman sa uban. Samtang imong partner napalong na sa kangit-ngit. Yes. Na mailang ka matiman sa uban pero ang sama wala nimo gi tagad. So dili ang bagyo ang kasagaran mo palong baya sa gugma. Kundili ang hinahinay nga pagpasagad kanang neglect ug kana ang kalayo nga dili dilauban matag adlaw. Mahimo ra yung abo sa kadugayan. Yes. Diya sa kinabuhing magtiayon Ate Love sa buhay relasyon po, no? Minsan akala natin yung mga malalaking problema ang nakapanghina sa love nyo sa isa't isa, pero yung mga ano pa lang katong mga paraday mga ginagmay nga mga unresolved. Yun yung mga tinatawag na mga neglect. Yung mga neglect talaga. Yun bang kana bang ginaisip lang nimo nga nana man gyud na. Anina murag gidawat na lang nimo ba nga ana na gyud inyong relasyon nga habang tumatagal imbis kay lalong sumasarap, habang tumatagal lalong lumalamig yung pagmamahalan. That is why it's so important to reignite your love, no, sa isa't isa. Ayan. Yun ang ating unang punto, Kuya Jerry, no, na napag-usapan natin nga nung mapalong man ang kalayo sa gugma, it's because of the neglect. Yeah. Ang pangalawang punto naman, Kuya Jerry, ito yung smothering the flame. Ito yung mga bagay na pumapatay sa pagmamahal. No? Dili lang kakulangon sa time, no? Ang sige nga mga reklamo ug pagpanaway or kaning gitawag nga criticism, no? Mura ni siya kanabang tubig, Kuya Jerry, nga gisulod sa balde nga iyabunin mo siya sa kalayo sa gugma. Oo, No, sa nawala may na ang tabuan na kainit. nawala na yung kainit kay kung yab-ani mo og tubig ang bugnaw nga tubig ang kalayo, no mawala gyud ang iyahang spark, mawala gyud iyahang kainit. Oo, manay hinungdan Ate Love nga kanunay nimong sawayon i-criticize nimo kanunay imong partner. Yes. Mawala gyud iyang gana sa
Dili lang sa imo ha, kundi mawala po ang iyang gana sa iyang kagalingon. Mawala iyang self-confidence. Oo. Kanang lalo na kapag ingnan bitaw na to atong mga partner bitaw unsa man imong example lang ha, gibalik-balik ko na ni Kuya Jerry nga example no. Unsa man imong buhok, mura man kag kanang gilayog, no? Or di kaya na unsa man na imuhang kuan, imuhang basta na kay mga criticism or di kaya the way siya mag-work. Oo. No? Unsa man po na imong trabaho nga wala man na nagkadimao. So those are criticisms nga kung imo nang sige i-throw sa imong partner naagi tendency nga mabugnaw gid siya. Oo, mao na nga atilab nga likayan jud nato ng mga criticism sa ato ang partner. Kay mauna ang fire hazard sa relasyon. Kung puro na lang saway, mawad-an og kadasig si Mister o si Mrs. Yes. Mm-mm. Kaya naman kung ihalintulad natin ito Kuya Jerry no, sa tunay na sunog talaga, tinatakpan natin ng fire blanket o buhangin ng apoy upang ito ay mamatay. Yes. No, usually kana gid ang ginatudlo no sa mga fire drills no na paunsa nimo palungon ang kalayo. So ginagamitan niya ng blanket or di kaya buhangin. Sa relasyon naman, nangyayari ang smothering. Yes. No? Kapag ang isang partner ay wala ng puwang para makahinga dahil sa mga negatibong ugali. Yun bang nakakasakal na? No? Kaya unang-unang pag-uusapan natin dito sa pangalawang punto Kuya Jerry, ang mga bagay na nakakapatay sa pag-ibig o pagmamahala ng mag-asawa. Ito yung number 1, excessive control. Yung bang sobrang controlling na si partner. Ito yung tinatawag nating fire blanket ng kalayaan. No? Kapag ang isang partner ay masyadong controlling, no, lahat ng galaw, binabantayan, lahat ng password ay kailangan nalalaman natin, no? At hindi na pinapahintulutang magdesisyon para sa sarili. Kaya namang wala na siya own niya nga life. Nga si partner na ang naghawid sa iyahang life, no, para itong fire blanket na bumabalot sa apoy. So ano ba itong hazard? The hazard of this is that ang pag-ibig ay nangangailangan ng tiwala. Love requires trust, no, upang ito ay tumagal. Yes, totoo. Kapag wala ng tiwala, ay doon na nakakasakal ang isang relasyon. Nasasakal na si Mister, nasasakal na si Mrs. No, minsan parang, yun na, wala nang fire sa inyong buhay mag-asawa. Ang resulta dito, mararamdaman ng partner mo na siya ay bilanggo. Na-feel niya na bilanggo siya. Piniriso siya, instead nga, minamahal siya. Oo, yun ang nakakasakit. Kana bang, meron kasi akong kakilala Kuya Jerry no, na ganyan yung sitwasyon niya na kailangan, kahit na nasa work siya, kailangan mag-send siya ng picture sa kanyang mister. Kasi hinahanapan niyan siya, talaga bang nasa work ka? Lagi kasi siyang nagdududa. Yes. Kailangan may picture na isend. At saka, yun bang, nadadamay pa talaga kami. O kayo, mag-smile kayo, teacher isa. Parang ganun yung nangyayari. No? Kaya, kasi nga, nawawala na yung tiwala. At alam mo, Kuya Jerry, nakakapagod yan eh. Kaya bang sumukaayo, paminawon yan, anak na lang permi. No, muna yung resulta kung kanunay tanga ka na bang gaduda sa ato ang mga partner. Excessive control. Pangalawa naman itong constant criticism. Laging nag-criticize. Kanang sige criticize. Instead nga maminaw lang unta, masigig hatag og solusyon. Kung naiingon si partner. Ito naman yung buhangin na naglilibing sa sigla ng pagmamahala ninyo. Ang madalas na panunumbat, kanang sumbatan ba? Gid na laging paghahanap ng mali bisag walay gibuhat. Si partner mangita gyud gamay sayop ni partner at pagpapakaliit sa partner. Naku, very common ito sa buhay mag-asawa. Kana bang ginamaliit nimo imong partner? Wow, kana bang alam mo Kuya Jerry, no, may napanood akong video, isa siyang housewife na tapos yung partner, yung asawang lalaki pa talaga yung nagvi-video sa asawa niya kasi siguro si Mrs. no nafi-feel na niya na parang emotionally may dala siyang anak, may bit-bit siyang anak tapos
emotionally napapabayaan na siya ng kanyang mister. Alam mo ba yung sinasabi niya? Sabi niya, dapat hindi mo ko pabayaan, dapat kasama kita lagi. Alam mo, napakalungkot panoorin yun, Kuya Jerry, kasi dun sa video na yun, sinasabihan niya talaga yung kanyang asawa na babae na, ay, wala ka namang puwang dito Walang Kumbaga silbi. ba, wala man kay pulos din sa Walang balay. silbi, oh. Ang pinakamasakit pa doon na sinabi niya, Kuya Jerry, sabi niya, get out of my house. Wow. Napakasakit. Tapos Oo. na video na talaga. Sabi ko, grabe yung Akala ko lang yung sa movie lang yan. Totoo yes, pala. kinikriticize niya. Sabi pa nga niya, alam mo, wala ka namang ginagawa dito sa bahay. Puro ka lang, nandito ka lang naman, nagbabantay ng mga bata. Kaya namang nanumbat na siya ba? Dili ba yan na imuang kwarta ang gigamit anak pagpalit sa mga gatas sa mga bata. Yung nandun na yung sumbatan. Alam mo, minamaliit na niya yung asawa niya. At saka hindi yan maganda, no? Kasi para itong buhangin na unti-unting tumatabon sa maliit na dilaab ng puso. Dilaab ng puso. No? Ang hazard dito, sa halip na palaguin ang partner, kana bang encourage nimo, especially kaniya to ang mga housewives, no, na kanang naay mga bata sa balay. Alam mo, grabe ang sakripisyong ginagawa ng ating mga housewives, Kuya Jerry, kapag nanganganak sila, kasi kailangan nilang iwan ang kanilang trabaho para maging hands-on mom sila, no? Kahit na professional sila, banker sila, teller may makakakilala kasi ako, no, na iniwan talaga nila yung trabaho nila para maging full-time mom sila. At alam mo, yung sa halip na palaguin ng partner, encourage mo kasi nga nasa bahay lang siya, ang palaging pagpuna, kaya namang permanente ni mo bantayan sa iyaha, magulat lang ka nga mamali siya, nagpaparamdam sa kanya yun na hindi siya sapat. Lagi siyang kulang. Yes, na parang naiisip na, unsa magidi ay kulang pagidi ay ko, dili pagidi ko enough. And ang resulta po niyan, ang alab ng self-worth, no, ng iyong partner ay mawawala. No? Yung nawawala na rin siya ng trust sa kanyang sarili. Naiisipin na rin niya, wala giday ko'y pulos. No, ganun ang iisipin niya. Kapag ang isang tao ay nakaramdam na hindi siya mahal ng kanyang tunay na pagkatao, no, titigil na siyang magsikap para sa relasyon. Wala nang gana. Dili na siya maningkamot nga mulambo pa ilang relationship as husband and wife. At yun ang napakadelikado, yung constant criticism. At pangatlo naman itong toxic jealousy. Naku, maraming makarelate dito, no? Sa ating mga ka-Wednesday, Yes. maraming nakarelate dito sa atin Ito ngayon. naman, kasi noon kasi mga babae na masyadong selosa. No? Etong toxic jealousy, Hindi ito lang, naman. hindi lang babae ito lang ba? Meron ding mga lalaki Yes. na siloso. Alam mo, sa panahon ngayon, Kuya Jerry, marami akong kakilala na lalaki na yung masyadong seloso. Siloso. No? Ito naman yung carbon dioxide ng relasyon. Instead na oxygen, carbon dioxide. Ang selos na walang basihan o sobrang lala ay nakakalason sa atmosphere ng tahanan. Gaya lang sabi ko kanina, Kuya Jerry, na yun ang kasamahan ko, no, na kailangan talaga magte-take siya ng selfie lagi, na may proof lagi ibibigay na andito talaga ako sa work ngayon. No, kahit nasaan magpunta, kailangan may proof. Alam mo, hindi na to maganda, Kuya Jerry, yung toxic jealousy, kasi especially kapag ka nagtatrabaho yung partner mo, yun bang instead na ma-enjoy siya sa trabaho niya, hindi na lang. Kasi ikaw, lagi ka naman ka na bang permanente ka gusto nga mag-update. Dapat mag-update ka na ako. From time to time. Wala na yung trabaho dapat mag-update. mabuhat. Yes, nape-pressure na siya. Katulad ng CO2, or ito yung Carbon. CO2, carbon dioxide. Carbon dioxide. Hindi ito nakikita sa simula. No? Pero nakamamatay ito sa buhay ng Colorless kasi yung carbon dioxide. Colorless yan. Ang hazard dito, Kuya Jerry, is that ang selos ay lumilika ng pader. No? Sa halip na tulay. Lumili ka ng pader na, dili na tulay. Kapag ang bawat galaw ay may mali siya, example, nagsuot lang ng magandang suot si Mister. Medyo sexy. Or di kaya si Mrs. nagsuot lang ng magandang suot kasi may event sa school. Or di kaya may event sa work, iba na iniisip. Nagdududa ka agad. Nagdududa na. Ang warmth or yung init ng pag-ibig ay mapapalitan ng kalamigan at pagdududa. Yun na ang nangyayari. Kaya ang resulta,
ang alab ng pag-ibig ay mapapalitan ng sunog ng away hanggang saang matira ay ang abo ng pasakit. Oo, kasi nagpapalitan na kasi yun ng mga masakit na mga Salita. words. O Yun bang, ang dami na, yun bang, sa man gid mo ang gipasiksihan dito, nakay gipasiksihan dito, mura na ba kag kagwapa. Yan ang darating na sa mga ganong punto. May mga linya natin lang nga, duda na ko ni ba, nga naman jud nga, petinin mo puti agnaw. Kinsa may imong gipagwapahan Nganong dito. gapa-lipstick man ka? Oo, nga Nganong di- gapang lipstick man ka, nga dili man ka mang lipstick sa una. Saklap naman Hindi ba yan. pwedeng may event lang? Oo. Or kung di kaya kung si Mister naman yung ka namang nakapanamit og sakto no nga kanang nagpahumot. Yun talaga napupuna no. Kung si Mister nagpahumot, moingon din na si Mrs. O nga nagpahumot man ka, asa di ka mo adto nga magpalit ra man kag isda. Diba? So minsan kana bang sa sobrahan nimo kasilosa, Tanan lihok, kasiloso, bantayan. tanan lihok nga buhaton ni Mr. Tanan, mo magahulat na lang ka nga naay mali niya. Then pupunahin mo. Oo, hindi po maganda yan. No, ang pag-ibig ay parang ibon, mga ka-family matters. Kapag hinigpitan mo ang hawak, talagang masasakal ito. Yes. Kapag masyadong maluwag naman, lilipad naman ito. Kailangan sapat lang ang kapi. Sakto lang. Puno ng tiwala at pag-aaruga. Kasi alam mo Kuya Jerry, kung ang pagmamahalan ay puno ng selos, puno ng criticism, naku, nasasakal na, hindi mo na talaga kasi may isip na alagaan ang iyong partner. No, kasi nga namugnaw na ka sa inyong relasyon. Huwag mong itabo ang iyong insecurity sa inyong relasyon. Dahil ang insecurity, ito yung fire blanket na papatay sa inyong kaligayahan. At yun po ang 2 punto, Kuya Jerry, no? Sa 4 na punto na ating tatalakayin sa umagang ito. Bago natin ipagpatuloy ang ating topic, naku, mag-break po muna tayo sandali at pakinggan muna natin ang Family Matters theme song. Magbabalik ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon. Tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya, tayo ay manalangin.
Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama, Ate Love. At Kuya Jerry. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Kaya naman mga kapatid, inaanyahan namin kayo maging bahagi ng ating radio ministry. Pakiscan po ang QR code ng ating GCash or bank account para sa inyong donation. Please sana sa message po para ma-acknowledge po namin ang inyong mga donation. Maraming salamat sa inyong lahat at sa inyong partnership, and God bless. Yes, ayan. Bago tayo magpatuloy, Kuya Jerry, no, happy listening muna sa ating mga tagapakinig at lahat ng sumubaybay sa radyo at sa ating Facebook page. At sa iba pa nating mga tagapakinig mula sa Zamboanga City, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, pati sa iba't ibang dako ng mundo via live stream. Oo, happy listening po sa lahat. Ayan. Ate Love, saan man nato pagbabalik sa kainit, no? Kinahanglan man nato jud og fuel. Yes. Simple lang, Kuya Jerry, no? Balik ta sa basics, no? Ang pag-ingon og I love you. Kana bang bisag pila na mo katuig sa inyong kaminyoon, nagyapon mo yung holding hands. O kana bang pag-appreciate nimo sa imuhang partner bisan sa mga gagmay lang gud nga butang. Kana bang dala siya gamay nga gibuhat, gitimplahan lang kanyang kape or di kaya gikuhaan kanya og tubig, no? Mag-thank you ka sa iya, thank you kaayo. Mo na ang sugnod sa atong relasyon. Oo, ug mao na ang ato ang ikatulong punto karon kaning giingon Yes. nga adding fuel to the marriage, mao ning mga small gestures o kaning mga big impact. Sama na giingon sa Song of Solomon by Ate Love, no? Sa chapter 8 verse 7 nga dili mapalong sa daghang tubig ang gugma. Dili malunod kini sa mga baha. Pero kinahanglan natong alagaan ang maong kalayo. Mabitaw na ano sa inyohang gugma ang pingi jud nga dili kini mapalong. Kay nadyo mga panahon nga sulayan ang inyong panagsama or kanang inyong panag-uban sa matag usa, mao na nga kung naay mga problema, no, ampingi jud sa kanunay, no, ampingi ang inyong gugma, ang inyong kainit sa relasyon diha. Mabitaw na Ate Love, no, nga sa usa ka relasyon ang fuel mao ang intentional nga pagpakita og gugma. Yes. Intentional jud kung mahunong ka og butang og sugnod kana bang di mo na alalayan, no? Ayaw katingala kun ang inyong kaminyoon mahimong bugnaw nga abo. Muna ang sekreto niini aron magpadayon ang inyong gugma di sa kaminyoon, una kaning the kindling o kaning mga gagmayng sugnod, no, mao ni ang gahong sa pagsulti. Kabalo ba ka, Ate Love, nga ang kindling mao ang gagmayng sanga nga maoy muunang musilaob ka or kanang mo spark ba musiga. Kaya naman sa buhay relasyon po mga kapatid, ito po yung mga dapat nating tandaan itong mga words natin kaning atong mga pulong. No, kung sa atong mga gestures, yung mga small gestures natin, itong mga salamat, no, mapa or salamat gwapa, gwapo, no? Gwapo kay karon nga lagi, Mga appreciations. Then yung mga linyahan din na I'm so proud of you. Yes. No, sa mga text o sa mga message na kanang gasend ka, no, mga musta ka, bisan unsay resulta di sa trabaho, bisag gisingot na siya pero naagyapon ka nagsulti ni ana. Kanang mga mao na ang mga small gestures. So ang mahitabuan na ang mga big impact ana mao ni nga kaning mga nindot nga mga pulong mao ni ang magsilbing ignition sa kasing-kasing sa imong partner, no? Kini ang makapabati kini kanila nga gi-appreciate siya kanunay. Yes. No? Makanjud oy kana madasig yun siya. Yun ang Mga Kuya Jerry, na appreciation. yun yung isa sa way na ma-ignite. Oo. Kana bang muinit ang love ninyo sa isa't isa kung naa mo permanente ng words of affirmation. Oo. Namoy kana bang ang inyong love language kay ay kana mitong dili mo good necessary, no. Minsan kasi Kuya Jerry, no, iniisip natin ba na
ay dili mo good inaana akong love language. Mm. Pero alam mo, kung mahal mo talaga ang tao kahit hindi ka ganyan, maningkamot ka uy. Mm. Nga ka na bang nga bisag dili ka more on words. Oo. No, maningkamot ka nga mo words ka Oo. para lang gyud nga muinit ang inyong pagmamahalan. Oo, mao ni ang mga sekreto aron magpadayon ang inyong kainiton diha sa marriage. So ikinling nimo kana bang sugnuran nimo huminti og kainit aron magpadayon ang inyong love sa Yes. isa't isa. Ang pangalawa naman mga kapatid dito sa pangatlong punto itong the slow burning logs or kanunay lig-on nga sugnod. Kana bitong makabati ni mga kanisya dugay yun ni siya maupot or dugay ni siya mahurot. So nga na usab sa ato ang gugma, mauna ang imuhang quality time. Yes. No, dako kay impact ba aning quality time po mga kapatid. So kini ang mga dagkong kahoy nga dugay mapalong ug maoy muhatag og kainit sa tibuok gabi. Di ko mabalaka kay kung nindot ang imuhang ginahimo minti, dili jud na siya mawad-ag kabugnaw kung dili init kanunay. Mao na ang imuhang buhaton, so dili kinahanglan og fine dining sa matag semana. No, usahay kita mga lalaki magunahuna ta nga asa man ako siya dadon kana yung ma-appreciate niya. Oo. Dapat diri jud sa mga mamahalin na mga restaurant, sa mga mamahalin na mga lugar. So kung unsay budget nimo, dili naman siguro kinahanglan tong mga mamahaling mga bagay or kanang mga lugar nga anang semana ha. Ang imo lang buhaton nga maging kanang maging truthful ka sa imong kagalingon. Kanang bisag simple lang kanang dad-o mo siya sa mall, mga lang mo, kanang medyo kanang bisag bratuhon lang gud nga kape. Pero dili gud nga kanunan lang mo siya tagaan og bratuhon. Kung unsa lang jay kaya nimo, kana pong bisag maglakaw-lakaw lang mo sa park, no, malaking Yes. impact na yan mga Yun kapatid. yung tinatawag na small gestures, big impact na yan. O kana pong kanang kung kita man jud siyempre at love no naanjud tay mga cellphone. So kanunay nimo siyang kumustahon, istoryahan nimo siya diha o pangutanon nga kumusta naman ka diha o bisag manawag ka no nga istoryahan na imo kanang 30 ka minuto o 30 minutes taas naman yun na o bisag 3 minutes dili naman yun nga 30 minutes kay medyo taas bisag nga na lang ang mga time limit nga magkumustahay mo dako na kaina siya og impact ano man kay kining impact mauna ang presence nga mas labaw pa sa present no ang paggahom or ang paggahom og oras o kanang paggahin ba no nagpasabot nga prioridad jud ay kaniyas nga importante sa matag adlaw. Yes. Mauna ang ikaduha diha sa slow burning logs. Ang ikatulo kaning the stacking the fire o kanabang kanunay nimong ginapaypayan. Remember at love no? Kana bitaw maghaling kag uling. Kung dili nimo paypayan, dili gyud na siya musiga. Ingana po na sa atong love as sa marriage diha sa kinabuhi, no? Ang kalayo kinahanglan paypayan. For what? Aron dili mamatay ang spark or ang baga. So, ang pagkupot sa kamot mao ni ang atong dapat buhaton. Ang pagkupot sa kamot sa matag adlaw daily ginahold nimo ang iyahang kamot, no, kamay ang gakos sa dili pa mulakaw paingon sa trabaho o simpleng pagmasahe sa abaga kon gikapoy na si partner. Og ang impact niya na ang physical touch nagpagawas og oxytocin. Kana oxytocin at mo din ng love hormone. So kini mao kini ang giulagway as glue nga nagkonektar sa imong lawas or sa imong mga lawas og kalag nga mopalig-on sa inyong batok sa bisan unsang bugnaw nga pagsulay. Kana dayong paggakus ninyo pag mao din makaparelease sa inyong oxytocin mao na ang love hormone. Yes, totoo yan. And physical touch is also a love language. Oo. And kinakailangan, yun ang sabi ko kanina, Mga kung hindi gestures. ka sanay na gawin yan, kung nasa buhay mag-asawa ka na, kailangan masanay ka na. Kasi yun naman talaga dapat gawin mo. Yun bang naapoy mga physical touch usahay, although di man necessary nga per me, Kuya Jerry. But na yung mga physical touch usahay ba, malay mo, naadi ay gibati si Mr. or si Mrs. nga dili bitaw nila maipagawas silang words kay dili pa sila ready nga i-share na.
malay mo, ang kanay mong pag-tap sa iyang likod, o di kaya Yes. simpleng paggapos, Malaking impact na yan. kana ra di ay ang kailangan aron ma-comfort siya. Maobitan na no sa buhay marriage, sa buhay kaminyoon, timan ini ha, nga ang kaminyoon baya mga ka-Wednesday murag campfire. Kung gusto nimo og kainit, ayaw pagulat nga ang kalayo maoy mo provide ni ini. Di yun na mahitabo, ikaw yung mulihok. So ikaw ang naay obligasyon sa pagpangita og sugnod. So dili kinahanglan og dagko nga mga gasolina para masilaob ang gugma. Remember usahay ang usa ka salamat, love, igo na nga mapalong sa kabugnaw sa tibuok adlaw. Mauna ang atong ikatulong nga punto. Yes, naku, napakagandang reminder yan sa atin, no? At sa pang-apat naman na punto, no? At panghuling punto, ito na yung the Spirit-filled flame. God as a source of heat. Siya naman Yes. talaga ang source sa ato ang sa kainit, Yes. no? Hindi sapat ang pagsisikap ng tao lamang, no? Upang manatiling maliwanag ang relasyon. Tinoo. Alam mo kapatid, kailangan natin ng divine thermostat. Banal na espiritu upang matiyak na ang init ng pag-ibig ay tama lang at ito hindi matutupok ng mga bagyo ng buhay. No, unang punto dito sa pang-apat na punto natin, ito yung unending fuel. At ang di nauubos na panggatong. Ito yung si God, no? Unending fuel ang Yes. ating Panginoon. Yes, siya yung unending fuel natin. Ito yung pag-ibig ng tao. Ang pag-ibig ng tao may limitasyon. Yes, totoo. No, napuputol ang pasensya. Yes. Totoo 'yan, nauubos ang pera, kumukupas ang kagandahan, no? Oo. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos, ito yung agape love na galing sa Panginoon. Ito hindi kailanman natatapos. No? Kapag ang mag-asawa ay konektado sa Panginoon, meron silang unlimited supply Yes. ng patawad at pag-unawa. Na kahit na yun bang, eto, lalong-lalo na sa mga parts sa mga babae, no, kay naamang gid mi mga menstrual period. So, nami mga hormonal imbalance. Grabe ang babae, dagang kig ma-experience kay Nana Kuya Jerry, no, na yung mga mood swings. Naku, common talaga yan sa mga babae, no. Kung meron ka nito, kung ginagawa mo si God as your unending fuel, ang mangyayari dito, meron kang unlimited supply na kahit na hindi mo siya naiintindihan, iintindihin mo talaga siya. Oo. Oo, nakakaana nga attitude. O wala lang makasupply na ana sa Yes. ating Panginoon. Ang Panginoon lang talaga. And paano natin gawin yan? Hingi natin yan sa Panginoon. Yes. Kana bang to the point nga makaingon na kaglisura gyud kay sabto na niya akong asawa, Lord, yung saong ko man eh. Pero alam mo yung as time goes by, Yes. no, nasasanay ka na palagi siya intindihin. Hindi naman sa ibig sabihin na ay under gyud ka sa imuhang misis. Kay bisag inana bisag usahay may toyo ang iyang utak, imuha lang man gihapong gina pasaylo or imuha lang man gihapong gina pasagdahan nga may naana siya. It's because Ginatolerate, ana ba? ginatolerate, hindi po yun toleration. Yun po ay pag-unawa. Yes. No? Kahit na ganoon, kahit na may, sabi pa nga nila, ang babae daw may toyo yung utak. Kasi ngayon, masaya, mamaya iiyak yan. Kaya hindi naiintindihan. Then kapag ka, meron pa to very common to sa mga babae, kapag ka tinatanong ng mga asawang lalaki na okay lang ka, nyumingon din ng babae, okay naman ko, pero dili dito okay, dili magtingog-tingog, no? So yun, may toyo yung utak ng babae minsan. Kaya napakahalaga na yun bang napakahalaga na meron tayo na ganito, Oo. na konsepto, no? Unlimited supply. Kapag Oo. napapagod ka, may mga times kasi Kuya Jerry na pagod ka ng magmahal sa partner mo. Ang Panginoon ang magbibigay ng dagdag na init sa iyong puso. Totoo. Ang Panginoon lang talaga, siya rin yung makasupply sa kanang love bitaw. Siya rin maka-refresh Oo. sa love. At ang resulta nito kapatid, ang relasyon ay nagiging sustainable. Yes. No, hindi kayo dumidepende sa sarili ninyong lakas, kundi sa biyaya ng Diyos. Kasi kung nakadepende ra mo sa inyong love sa isa't isa nga wala ninyo giapil ang Ginoo, mawala ra gyud na, kukupas yan. No, pero kapag ka nakadepende kayo sa Panginoon, yung relasyon ninyo dinedepende niyo sa Panginoon, biyaya yan ng Diyos. Yes. Magbibigay ng biyaya ang Diyos. Yun ang una.
ang Panginoon ay ang ating unending fuel. Fuel. Pangalawa naman, ang ating Panginoon, siya naman yung tinatawag nating fire starter. Oh. Siya yung tagapukaw ng puso. Oo. Kasi minsan tulog yung puso natin nagiging malamig manhid. o frozen. Oo, No? manhid. Ka naman murag karni ang atong kasing-kasing usahay nga kung ibutang nimo sa freezer, Gahi kayo. pila ka Murag oras na bato. mugahi gyud na dahil sa tagal ng panahon o dahil sa matinding pag-aaway. Yes. No, nagiging frozen na yung puso. Ang banal na espiritu, ito yung konsepto. Ang banal na espiritu, siya yung makapangyarihang mag-rekindle, 'di ba? Or di kay mag-reignite. O muling pagningasin, muling tibayin ang pusong yun bang tila nagiging abo na. Oo. Kana bang sa kadugay na sa kadugay na nga nagdilaab, maabo man gid kadugayan. Oo. No, kanang nainana na naabta na sa pagkaabo. Siya yung Holy Spark, Yes. 'di ba? Na kayang gumawa ng himala sa relasyong akala natin ay Wala wala na ng pag-asa. pag-asa. Yun bang giving up na to the point of giving up na kasi inyong relasyon kay murag, ay Lord, balik-balik ang issue. Manay nakanindot at love sa ato ang kinabuhing relasyon mga magtiayon o kanang mga marriage life. No, sa atin talaga nauubusan tayo ng mga kalabadang pailo. Yes. Nauubusan tayo ng lakas. Kung sa atin lang kasi hindi na natin kaya. Pero salamat na may Diyos na handang umaalalay. Kahit hindi Yes. natin kaya, pero sa tiwala natin sa Diyos, kaya Yes. natin. And ang resulta niyan, Kuya Jerry, no, may pag-asa para sa restoration. Oo. Kana yun bang lang. broken na kayo inyong marriage ba? May restoration. Pero kay ni ampo man ka, Mm-mm. no? Broken na kayo inyong marriage pero kay ni luhod man ka ug nangayo jud kag kanang tabang sa Ginoo, no? Gaano man kalamig ang inyong pagsasama ngayon, kung bubuksan ninyo ang inyong mga puso, no, sa Panginoon, siya yung magpapanumbalik ng sigla. Mm-mm. No, bisan pag unsa naka-broken, alam mo ang Panginoon pa rin yung nakakapagpa-fix sa broken hearts ninyo. Mm-mm. Yun ang pangalawa. Ang Yes. Panginoon ay ating fire starter. Oo. Pangatlo naman, ang ating Panginoon, siya yung ating light in the dark. No? Siya yung liwanag sa kadiliman. Liwanag sa dilim. Liwanag sa dilim. Ang apoy, hindi lang ito para sa init, kundi para rin ito sa liwanag. Mo na nagitawag nga heat energy na po'y light energy. Light energy. Diba? Oo. The concept of this is that kapag ang Diyos ang sentro ng inyong buhay mag-asawa, siya ang magbibigay ng direksyon. Tagaan mo niya vision sa inyong pamilya. No, sa panahon na kayo ay nadidiliman dahil sa mga problema, kagaya ng tinitest yung pera, yung finances ninyo tinitest, yung kalusugan ninyo tinitest, o di kaya yung pagsasamahan ninyo ng buong pamilya tinitest, si God naman yung direction. Yes. Sa panahon na kayo ay nadidiliman, Mm. no, ang kanyang presensya, the presence of God, yun yung nagsisilbing, yun bang tanglaw sa inyong landas. Mo Yes. nagsisilbing light sa inyong agianan. Mm-mm. Kaya ang resulta nito mga kapatid, ang inyong pagsasama ay magiging ilaw din para sa iba. You'll become light to those kanang bang padulong na maupos po ilahang siga. Kana bang ikaw ang blessing? Yes, Sa ikaw ang ilaha. gamiton po ang inyong trials and testing. May ang testimony. mahimo siyang living testimony. Yes. Ang mga taong makakakita sa inyong relasyon ay magsasabi silang sila nga ni, di ba? Kaya Ilang yung nila. nakaya gay nila kay gipa-center nila si God sa ilang Yes. relationship. Yun pala dapat nating gawin. Always dito sa Family Matters, Kuya Jerry, alam mo, talagang inuulit natin na gawing sentro ang Panginoon Yes. sa buhay mag-asawa. Totoo po yan mga ka-Family Matters. Kasi ang Panginoon po yung nagbibigay ng liwanag sa madilim ninyong pagsasama. Yes. No, wag lang magtaka kung mapundi ang inyong pag-ibig kung kayong dalawa lang. Mm-mm. No, kung kamo lang gyud na duha mapundir gyud na, no? Isama niyo ang Panginoon sa inyong gitna dahil siya ang apoy na hindi mapapatay ng anumang ulan. Ang buhay mag-asawa na walang Diyos ay parang gasera. Sabi mo nga kanina, Kuya Jerry, na kanang walay gas. Bisan pag unsaon nimo nag-on di na gyud na kay wa may gas. Wala na gas. No, Oh. ilang oras na lang at tiyak na mamamatay ito. Mm. Pero ang buhay mag-asawa na may Diyos, ito yung parang araw, mura siya Yes. sun ba, na bisan sa kanang ngit-ngit na,
naagyapoy light makita. Kasi yung liwanag ng Diyos ay nananatili pa rin. Totoo, Ate Love. So, yun ang dapat nating tandaan po, yung dapat natin nga isentro yun si Lord sa atong kinabuhi. Yes. Kay usahay mga Ate Love, mao ni ang mahitabo nga na panahon niya kung ato-ato ang mga panang ato strategy ba ang ato ang mga plano. Mahutdan jud ta kay limitado ra mo tama tigig mo ganang limited lang magbuta pero pag sigad na ang gagawa. Yes. No, maraming mga May paraan. unlimited supply ang ibibigay ang Panginoon. Oo. Kuya Jerry, bago ka magpatuloy, meron akong challenge sa ating mga Oh, ano yan? mga couples dyan. Oo. Ito yung tinatawag na the #Wednesday challenge. Oo. No? Ito yung challenge ko sa inyo mga ka-Family Matters, mga ka-Wednesday, no? Ngayong linggo, no, mamayang gabi bago kayo matulog, hawakan mo ang kamay, hawakan mo ang Oo. kamay ng isa't isa. No, Hawak kamay. Yes, maghawa kayo ng kamay at saka mag-offer kayo ng kahit 1 minutong prayer lang. Yes, ano pa No? importante. Hilingin sa Panginoon na siya yung maging source of heat sa inyong relasyon. Oh, kung ang estado nyo ngayon po mga kapatid ay medyo malamig na, Shaky na, no, gawin nyo to Yes. bago kayo matulog. I-try ganina ninyo. Kana bitaw makaingon na manggug ka usahay nga ana-anad na manggug ko nga inaanim ni. So, ayan, yon ang ating 4 na punto po mga Yes. kapatid. So, mga ka-Wednesday, no, sa dili pa nato palungon ang atong mikropono, atong balikon, ang upat ka importanteng pahinumdom sa pag-atiman sa kalayo sa inyong gugma. Karong Fire Prevention Month. Kay hapit naman, last naman taro niya si Yes. Mana. So, mauni nga, beware of neglect. Yung kanabang pagpasagad na nimo. Remember ba ya igsoon ang gugma dili automatic. Yes. Sama sa sugnod kinahanglan kini og padayon nga atensyon. So aya pasagdi nga mapalong ang inyong relasyon tungod lang sa kakapoy o pagkakumpiyansa. So di jud ta maging kumpiyansa sa isa't isa. Pangalawa, avoid smothering. No, ayaw tuo ka. No, ang sobra nga selos, control og pasaway mao ang fire blanket nga mopalong sa kalipay sa imong partner. Hatagi og oxygen igsoon ang pagsalig og respeto ang inyong relasyon aron kini makaginawa. Katulo ang add small fuel o kanang Yes. sugnong gagmay. No, ang I love you, ang pag-date o ang simpleng pagpasalamat bisan unsa ka gamay mao ang mopalig-on sa dilaab sa kasing-kasing. So small gestures lead to a big impact. Pang-upat, keep the spirit-filled flame. No, himuha nga ang Dios mao isentro sa inyong kinabuhi. Ang tao maputol apan ang Dios dili mahurot og gugma. Di siya mahutdan. No, himuha nga siya ang tinubdanan sa inyong kainit aron bisan unsa pakakusog ang mga pagsulay unos dili kamo maugdaw. Timan ibayahan kami nyoon sa og relasyon dili ang tumong nga masunog mo sa kadasig sa sulod lang kundili ang pagpabilin mong nagkasilaob hangtod sa katapusan. Ayaw pasagdi nga ang inyong balay mahimong abo. Himua kini nga usa ka dapit diin kainit sa gugma dili jud mapalong. Ayan. So wala na tayo laing oras at love, no? Ako magahimo og panalangin, prayer kanatong tanan. Kung ikaw igsuon na minaw ni ini programa dili ni aksidente. Kung medyo ang iyong relasyon sa imong asawa shaky na, this time around atong pangayoon sa Ginoo, moampo ta nga ang Ginoo usab mohimo og bag-ong ang gugma sa usag-usa. Magaampo ta. Among Dios, nagapasalamat kami kanimo niining taknaa tungod sa privilege nga makahisgot na tungod sa pagdilaab sa kalayo sa among mga relasyon. Karong Fire Prevention Month, gipahinumduman mo kami nga ang labing dako nga sunog nga kinahanglan namong pugnan mao ang pagbungkag sa among relasyon. Ginoo, among ginasangpit ang imong presensya. Bantay ang matag kasing-kasing, ayaw itugot nga ang pagpasagad mupalong sa kainit sa gugma, matag magtiayon nga naninaw karon. Kuwaa ang mga fire blanket, kuwaa ang sobra nga selos, ang garbo ug ang mga saway nga makatuok sa kalipay sa among mga kapikas. Puna kami sa imong kalayo. Hatagi kami og grasya sa pagpakita og ginagmay nga pagtagad,
pagdayig ug pagpangga matag adlaw. Ginoo, ikaw ang among gisaligan sa tanan, wala na ilain kay ikaw ang source sa kainit. Ug kining tanan amo kang gipasalamatan, pinaagi sa pangalan ni Jesucristo nga among Dios ug manluluwas. Amen ug amen. Yes, amen and amen. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig mula sa radyo at sa ating Facebook page. Maraming salamat din sa ating mga technicians, kina Kuya Romel Paulino and Rolando Alfonso. Abangan po ang susunod na programang Radyo Singkauman kasama si Otto Mubin. At tuwing alas 9:30 ng umaga mula Lunes hanggang Sabado, mapapakinggan ang Family Matters. Muli po ako si Ate Love. At ako naman si Kuya Jerry. Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang umaga sa lahat. Bye-bye and God bless. Gampiaguhitan rin ranyo, marangag nyo rini 1116 DXAS Your Community Radio, Sapatuloy si Salam 6:30 to 7, dumanyo rini